man ang pagkainis si Sun Guanjia at ito ay hindi sumagot. Si Zhou Fan ay nagpahayag na sa ngayon ay wala ang Lu Clan dahil natalo na ito. Dagdag pa ni Zhou Fan na hindi niya magagawang maibalik muli ang lakas ng Lu Clan gamit lang ang isang tao. Kaya ang ibigay ang buhay ng dalawa para sa kinabukasan niya ay natural lang para sa kanya. Si Zhou Fan ay naglabas ng pulang lubid at kanyang sinabi na sa dulo ng lubid na ito ay makikita nilang katawan ng dalawang magkapatid. Ngunit ang lubid sa gitna ay maraming pasikot-sikot at siya lang ang may kakayahang daanan nito. Agad naman na ibinigay ni Zhou Fan ang lubid kay Sun Guanjia. Si Sun Guanjia ay tinignan ang lubid at kanyang sinabi na ang paggamit ni Zhou Fan ng pulang lubid ay magandang desisyon dahil mas mapapadali nito ang pag-track nito at ang pagbalik nito palabas sa Foggy Forest. Si Zhou Fan naman ay tumawa dahil sa pantahan ng kalaban. Si Sun Guanjia ay tumawa at kanyang sinabi na siya ay sumasang-ayon sa alok ni Zhou Fan kaya dapat ay hindi ito nagsisinungaling. Tumawa din si Zhou Fan at kanyang sinabi na siya ay tapat na tao. Si Sun Guanjia naman ay nagpahayag na hindi niya pinagkakatiwalaan si Zhou Fan. Si Zhou Fan naman ay sinagot ito na pareho lang sila. Ang dalawa ay tumawa na alang dahil pareho sila ng iniisip. Ang mga ito ay nagsimula ng maglakad papunta sa gitna ng Foggy Forest at si Pang Tongling naman ay walang sawang pinagmumura si Zhou Fan dahil sa pagtataksil nito. Dagdag pa ni Pang Tongling na isinusumpa niya si Zhou Fan hanggang sa kamatayan niya. Si Zhou Fan ay biglang tumigil kaya tinanong siya ni Sun kung bakit ito tumigil. Nagtanong din si Sun Guanjia kung ito na ba ng lugar. Si Zhou Fan ay ngumiti at sinabihan niya si Sun Guanjia na dinala niya ang mga ito dito dahil ito ang kanilang magiging libingan. Nang marinig ito, agad namang sumugod si Sun Guanjia kay Zhou Fan ngunit nang mahawakan na niya si Zhou Fan, biglang naging kahoy ito. Si Sun Guanjia ay agad na inutusan ng kanyang mga tauhan na maghanap ng daan pabalik. Ang kanyang kasamahan naman ay sumigaw na ang lubid na ibinigay ni Zhou Fan ay naputol na at si Pang Tongling ay bigla ding nawala. Napuno naman ng pagkainis ang mukha ni Sun Guanjia at ito ay napasuntok na lang sa lupa. Si Sun Guanjia ay nagpahayag na niloko siya ni Zhou Fan. Sinabi din niya na sa tingin ba ni Zhou Fan na makukulong siya ng Foggy Forest na ito. Si Sun Guanjia ay sumigaw dahil sa galit at kanyang sinabi na maghintay lang si Zhou Fan dahil papatayin niya ito sa muli nilang pagkikita. Tumawa naman si Zhou Fan at kanyang sinabi na hindi na sila muling magkikita pa. Napansin naman ni Sun Guanjia na biglang naging pula ang kulay ng usok sa paligid. Kaya agad niyang sinigawan ang mga tauhan niya na manatiling alerto. Bigla, napansin ni Sun Guanjia na nawala ang kanyang mga kasamahan. Kaya siya ay napatanong kung nasaan na ang mga ito. Biglang napagtanto din ni Sun Guanjia na ang bagay na ito ay isang array method. Sa kabilang banda, sina Zhou Fan naman ay agad na nakabalik sa lokasyon ni na Yun Chang kaya ang mga ito ay naghihintay na lang ng magiging resulta. Si Yun Chang ay nagpahayag naman na nagawa na nila ang kanilang plano sa ngayon kaya ano na ang susunod nilang gagawin. Si Zhou Fan naman ay agad na lumapit kay Yun Chang at kanyang sinabi na tutulungan niya ito sa susunod nilang gagawin. Si Zhou Fan ay agad na hinawakan si Yun Chang at kanyang inutusan nito na huwag gumalaw. Nagpahayag din si Zhou Fan na sundan lang siya nito. Si Zhou Fan ay agad na inilagay ang kamay ni Yun Chang sa array at si Yun Chang naman ay nagulat nang maramdaman nito ang matinding kapangyarihan. Si Zhou Fan ay tumawa at kanyang inutusan si Yun Chang na oras na para patayin ang mga kalaban. Isang malakas na enerhiya naman ang lumabas sa array at ang mga ito ay agad na lumipad papalapit sa mga kalaban. Nagulat naman ang mga tauhan ni Sun Guanjia at ang mga ito ay napatanong kung multo ba ang mga ito. Ang itim na enerhiya naman ay tumama sa kasamahan nito at namatay. Napuno naman ng takot ang lalaki kaya ito ay agad na tumakbo papaalis. Ngunit ang lahat ay huli na dahil siya ay inatake na din ng itim na enerhiya. Si Sun Guanjia naman ay napuno ng takot nang makita niyang biglang namatay ang kasamahan nito. Bigla, napansin ni Sun Guanjia ang papalapit na itim na enerhiya. Sinubukan niya itong harangan gamit ang kanyang enerhiya ngunit ang itim na enerhiya ay tumagos lamang sa kanyang kamay. Napasigaw naman sa sakit si Sun Guanjia at ito ay biglang natambak. Nag-iba naman ang mukha ni Sun Guanjia dahil sa lason at ito ay napatanong kung sino ba si Zhou Fan at paano niya ito nagawa. Si Zhou Fan naman ay agad na pumunta muli sa lokasyon ng mga bangkay at kanyang sinabi na tanungin na lang ni Sun Guanjia ang Hell King pagdating nito doon. Si Zhou Fan ay tumawa at kanyang sinabi na bumalik na sa kanya ang mga Ghost King na umatake sa mga kalaban. Lumaki ang mata ni Zhou Fan at biglang sinabi niya na return. Bigla, namang umilo ang array na kinokontrol ni Yun Chang at ito ay nagtaka kung bakit naputol ang pagkontrol niya sa array na ito.
Ang mga itim na enerhiya naman ay nagsimula nang bumalik sa katawan ni Joe Fan at ang kanyang lakas ay nagsimulang tumaas sa 7th level. Sa isang iglap lang ito ay naging 8th level hanggang sa tumaas muli ito sa 9th level na siyang ikinatuwa ni Joe Fan. Si Joe Fan ay napuno ng kasiyahan dahil sa walang tigil na pagkalakas ng kanyang martial arts. Si Joe Fan ay napatigil dahil na-absorb na niya lahat ng mga kapangyarihan mula sa itim na enerhiya. Bigla, isang malakas na pagsabog ang nangyari at si Joe Fan ay matagumpay na naabot ang gathered strength level. Si Joe Fan ay napaisip na ang kanyang lakas ay hindi normal dahil kahit siya ay nasa normal gathered strength level ang kanyang lakas ay 3 beses sa antas na ito. Si Joe Fan ay naging seryoso at kanyang naisip na dahil naabot na niya ang bagong antas, oras na para gamitin niya ang mga martial arts technique. Bigla, napansin ni Joe Fan ang pagdating ng kanyang kasamahan. Si Yun Chang ay agad na nagtanong kung saan nagpunta si Joe Fan at kung bakit nawala ang kanyang control sa array. Si Joe Fan naman ay umarte na hindi niya alam at kanyang sinabi na maaaring naubos na ang Linshin na ginamit nila para paganahin ito. Si Joe Fan ay ipinaalam din na tiningnan niya kung may nakatakas sa mga kalaban ngunit sa tingin niya ang lahat ng ito ay namatay na. Si Pang Tongling naman ay seryosong lumapit kay Joe Fan at tiningnan niya ito ng seryoso. Bigla, si Pang Tongling ay yumuko at ito ay humingi ng paumanhin dahil sa mga sinabi niya kanina kay Joe Fan. Dagdag pa ni Pang Tongling na kung gustong kunin ni Joe Fan ang kanyang ulo ay maaari niya itong gawin. Si Joe Fan naman ay naisip na ang bodyguard na ito ay loyal. Napaisip din siya na kung ganito lang ka-loyal si Zhao Cheng ay wala siya sana sa ganitong sitwasyon. Si Joe Fan ay hinawakan ng kamay ni Pang Tongling at kanyang sinabihan ito na siya ang head guard ng Lu Clan at si Joe Fan ay mababang servant lamang kaya hindi niya magagawang bigyan ito ng parusa. Dagdag pa ni Joe Fan na natalo nila ang mga kalaban dahil sa tulong ng kanilang young mates. Sumaya naman ang mukha ni Pang Tongling at kanyang tinanong si Yun Chang kung tumulong nga ba talaga ito. Ngumiti naman si Yun Chang at sinabi niya na oo. Natuwa naman si Pang Tongling at kanyang sinabi na ngayon ay mayroon na silang malakas na kasama at ito ay si Joe Fan. Sigaw pa ni Pang Tongling na ang pagbangon muli ng kanilang pamilya ay malapit na. Si Joe Fan naman ay nagtanong kung ano na ang susunod nilang gagawin. Si Pang Tongling naman ay nagpahayag na ang plano nila ay dalhin ang kanilang young miss papunta sa Fengkai City. Dahil ang anak ng Kai family leader ay nakatakdang ikasal sa kanilang young miss. Si Joe Fan naman ay napaisip kung makikita nga ba talaga nila ang Kai family sa Feng City. Si Joe Fan ay tumawa at kanyang sinabi na kung ganun ang susunod nilang pupuntahan ay ang Feng City. At sa isip ni Joe Fan na maaaring mawala ang magic heart na sumpa na ito kapag ikinasal na ang kanilang young miss. Sa isang hindi alam na lugar, isang lalaki ang nakaupo sa trono ng pamilya Sun. Tinanong ng pinuno ng pamilyang Sun ang alipin kung natapos na ng Sun Guanjia ang kanyang misyon. Ang gwardya naman ay iniulat na nabigo si Sun Guanjia sa kanyang misyon, at ngayon ay nasa lungsod ng Feng ang Lu family. Inutusan naman ng lalaki ang mga tagapaglingkod na ipagpatuloy ang pagsunod sa kanila. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, pinuntahan ng lalaki ang kanyang master na siyang nakahiga sa isang kama. Ang matandang lalaki na ito ay ang pinuno ng Sun family na siyang nabiktima ng pagtataksil ng lalaki. Tiniyak ng lalaki sa kanya na malapit na niyang makita ang dati niyang kaibigan sa kabilang buhay. Ngunit bago ito mangyari, kailangan niyang munang makuha ang The Palm of the Returning Dragon, at pagkatapos ay maaari niyang pagsamahin ang master niya sa kanyang mga patay na kapatid. Pagkalipas ng ilang araw, si Yun Chang at ang kanyang mga kasamahan ay nakarating na sa lungsod ng Feng. Alam ni Pang Tongling na hindi pa nakapunta si Joe Fan sa lungsod na ito, kaya tinanong niya ito kung ano ang kanyang unang impresyon. Napaisip naman si Joe Fan na wala itong pinagkaiba sa isang maliit na nayon. Si Joe Fan ay agad na nagtanong kung pupunta na ba sila agad sa pamilya Kai ng diretso, ngunit sinabi naman ni Yun Chang na hindi sila maaaring pumunta sa kanila ng magkasama. Kaya sila muna ng kanyang kapatid ang pupunta doon, at pagkatapos ay babalikan niya na lang ang mga ito mamaya. Si Pang Tongling naman ay nagpahayag na kung ganoon ay maghihintay na lang sila dito habang si Joe Fan naman ay naiinis. Ipinaliwanag ni Pang Tongling na hindi sila maaring pumunta doon ng diretso dahil magiging bastos ito. Kaya ang magagawa lang nila ngayon ay ang magpahinga sa motel sa harapan nila. Si Joe Fan ay napabuntong hininga at kanyang hiniling sa kanila na pumunta na ito sa pamilya Kai, at siya naman ay mamasyal sa bayan. Sinimulang ituro ni Yun Hai ang kanyang mga daliri kay Joe Fan at sinabing nakarating lang siya sa lungsod na ito dahil sa kanyang kapatid. Hiniling ng bata na maghintay si Joe Fan hanggang sa dumating dito ang kanyang magiging manugang.
At pagkatapos ay natitiyak niyang si Joe Fan ay kailangang magsalita ng magalang sa kanya. Dagdag pa niyon ay natuturuan niya si Joe Fan ng magandang asal. Ngunit habang hinihintay ang kanyang manugang, nagpasya si Joe Fan na turuan ang bata ng leksyon ngayon at sinipa niya ito. Tinanong naman agad ni Yun Chang si Joe Fan kung bakit parang bata ang inasal niya sa kanyang kapatid. Sinabi naman ni Joe Fan na ang kanyang kapatid ang unang nagsimula at dapat nilang ayusin ang pagpapalaki na ito. Dagdag pa ni Joe Fan na kung sa tingin nila ay hindi ka nais-nais ang kanyang pinakita ay alisin na lang siya ng mga ito. Lumapit naman si Pang Tongling kay Joe Fan, at ito ay nagpahayag na kahit anong inis niya sa kanilang young master, amo pa rin niya ito, kaya hindi niya dapat sinipa ito. Ngunit walang pakialam namang si Joe Fan at sinabihan niya si Pang Tongling na tumahimik. Sa paglalakad sa paligid ng lungsod, narinig ni Joe Fan ang isa sa mga mamimili na nag-uusap tungkol sa peking bagay na ibinibenta nito. Humingi naman ng patunay ang nagbebenta sa kausap niya na peke ang kanyang jade. Tiniyak niya na puro ang jade na yun at kailangan niyang magsumikap para makuha lang ito.